Pinihit ang susi sa siradura at isang marahang kalansing ang bumasag sa katahimikan. Bumukas ang mabigat na pintong yari sa Nara. Iniluluwa ang isang malawak at walang imik na foyer. Pumasok si Arturo. Pagod ang kanyang katawan at ang tanging hinahanap nito ay ang init ng isang mahabang ligo at ang yakap ng kanyang magiging asawa. 2:00 pa lang ng hapon. Mas maaga ng ilang oras ang dating ng kanyang eroplano mula sa Singapore. Isang impyerno ang pinagdaanan niyang business meeting. Ang gusto na lang niya ay mayakap si Camille at masilayan ang kanyang anak na si Leo. Inihagis niya ang kanyang leather briefcase sa sahig. Isang mahinang kalabog ng katad sa makintab na marmol ang umalingaw-ngaw sa kabahayan. Huminga ng malalim si Arturo, inihahanda ang sarili na isigaw ang kanyang pagdating gaya ng lagi niyang ginagawa. Ibinuka niya ang kanyang bibig. Ang pangalan ni Camille ay nabubuo na sa kanyang lalamunan, ngunit hindi kailanman lumabas ang tunog. Isang aninong kulay abo ang mabilis na kumilos mula sa gilid, tila isang desperadong multo. Bago pa man niya maihakbang ang kanyang pangalawang paa, nasa tabi na niya si Melissa ang kasambahay. Hindi ang mahiyain at laging nakayukong si Melissa na naghahain ng kape, kundi isang babaeng balot na balot sa matinding pagkasindak. Sa isang mabilis na kilos, maingat niyang inilapag ang maliit na batang buhat niya sa isang sofa sa gilid ng foyer at sumugod patungo sa kanyang amo. Itinaas nito ang kamay, diretso sa kanyang mukha. Natigilan si Arturo. Ang gulat ay tila pumigil sa lahat ng kanyang mga kalamnan. Naramdaman niya ang magaspang na palad nito na mariing tumakip sa kanyang bibig, sinasakal ang anumang sigaw na sana'y bibitawan niya dahil sa pagkabigla. Ang balat nito ay magaspang kalyo mula sa walang tigil na trabaho, isang malaking pagkakaiba sa kanyang bagong ahit na balbas at talagang kutis. Pakiusap, Sir, bumulong ito. Nanginginig ang boses napakahina na halos isa na lamang itong nasa isip. Huwag po kayong gagawa ng kahit anong ingay, kahit isang salita. Nanlaki ang mga mata ni Arturo. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib na parang isang ibong nakakulong sa hawla. Ano ang nangyayari? Ang kasambahay ay tinatakpan ng kanyang bibig sa sarili niyang pamamahay. Hinawakan niya ang pulsuhan nito, handang-handa na itong haltakin paalis at sibakin sa trabaho noon din. Ngunit pagkatapos ay nakita niya ang mga mata nito. Walang masamang balak, puro takot. Hindi siya nito inaatake. Pinoprotektahan siya nito. Hindi inalis ni Melissa ang kanyang kamay. Sinalubong niya ang tingin ni Arturo. Nanginginig pa rin habang ang isa niyang kamay ay itinuturo ang siwang ng pinto ng study room sa dulo ng pasilyo. At doon ang boses ni Camille ang pumunit sa katahimikan. Sinabi ko na sa iyo, Christine, huwag kang ngang maging moralista riyan. Sabi ng boses matinis at kalkulado. Hindi ito kalupitan. Logistics ito. Natigil sa pagpupumigla si Arturo. Bahagyang lumuwag ang pagkakatakip ni Melissa sa kanyang mukha, ngunit hindi ito nawala. Kailangan nitong makasiguro na hindi siya gagawa ng ingay. Ang amoy ng kamay nito ay pumuno sa kanyang ilong, isang pinaghalong Clorox at pulbos ng sanggol. Ang amoy ng isang taong nag-aalaga sa kanyang tahanan habang siya ay pumipirma ng mga tseke. Praktikal na tao si Arturo. Nagpatuloy ang boses ng kanyang nobya malamig at walang emosyon na gumagapang sa pasilyo. Iniisip niyang mahal niya ang bata dahil yun na lang ang natitira mula sa yumaong asawa niya. Pero kapag naipanganak ko na ang sarili kong anak, ang anak namin, aalisin na natin sa landas si Leo. Naramdaman ni Arturo na tila bumaligtad ang kanyang sikmura. Isang malamig na pawis ang gumapang sa kanyang batok. Naramdaman ni Melissa ang pagbilis at pagputol-putol ng kanyang hininga sa ilalim ng palad nito. Nakita niya ang galit na nabubuo sa mga mata ng kanyang amo, ang pamumulang gumagapang sa leeg nito. Sinubukan ni Arturo na kumilos na alisin ang kamay nito,
at sumugod sa study room na iyon na may umuungol na galit. Ngunit muling idiniin ni Melissa ang kanyang mga daliri sa labi niya. Mas mariin ngayon. Makinig pa po kayo pakiusap nito. May mga luhang dumadaloy na sa pisngi ng dalaga, ngunit hindi niya binitawan ang kanyang bibig. Pakiusap pakinggan ninyo ang iba pa. Mula sa study room, umalingaw-ngaw ang tuyong tawa ni Camille. Tumawag na nga si Mama. Gusto na raw niyang makita ang magiging apo niya. Gagamitin ko yon. Sasabihin kong, pagod ako na kailangan ko ng pahinga para sa bago kong pagbubuntis at kukumbinsihin ko si Arturo na ipadala muna ang pabigat na yon sa probinsya para magbakasyon sa kanya. Isang bakasyon na magiging habambuhay. Aalagaan siya ni Mama, makakatanggap ng malaking sustento at malilinis ko ang bahay na ito. Hindi ako magpapalaki ng anak ng patay. Napapikit si Arturo. Ang sakit ng mga salitang iyon ay mas matindi pa kaysa sa anumang pisikal na suntok. Ang anak ng patay, si Leo, ang kanyang maliit na si Leo. Napatingin siya sa sofa. Nakaupo roon ang bata, pinapanood ang lahat gamit ang malalaki at madidilim nitong mga mata. Hindi umiiyak si Leo. Nakatingin lamang ito kay Melissa nang may buong pagtitiwala. Naghihintay na bumalik ito sa kanya. Hindi man lang nito tiningnan ng ama. Ang kanyang kanlungan ay ang kasambahay na ngayon. Sa isang akto ng kabaliwan at katapangan ay tinatakpan ng bibig ng may-ari ng bahay. Dahan-dahan itinaas ni Arturo ang kanyang kamay patungo sa pulsuhan ni Melissa. Hindi para saktan ito. Dahan-dahan niya itong pinisil, isang senyas na naiintindihan na niya na hindi na siya sisigaw. Dahan-dahan ding inalis ni Melissa ang takip sa kanyang bibig. Ang mga kamay nito ngayon ay hindi na mapigilan sa panginginig habang nawawala ang epekto ng adrenaline. Umatras ito ng isang hakbang at muling yumuko. Bumabalik sa pagiging empleyado, naghihintay ng pagsisante, naghihintay ng sigaw. Ngunit tiningnan lamang ni Arturo ang pinto ng study room at pagkatapos ay sa kanya. Alam ba niyang nandito na ako, bumulong siya. Ang kanyang boses ay purong yelo. Umiling si Melissa pinupunasan ng mga luha sa likod ng kanyang mga kamay. Hindi po sir, nakalock po ang gate sa likod. Sa harap po kayo dumaan. Kung gayon bumalik ka sa kusina, utos ni Arturo sa isang paos na bulong. Kunin mo si Leo. Kumilos ka na parang walang nangyari. Kung magtanong siya, sabihin mong kalalapat ko lang ng susi sa pinto. Nakita niya kung paano binuhat ni Melissa ang bata. Nakita niya kung paanong nakahinga ng maluwag si Leo, at isinubsob ang mukha sa leeg nito sa sandaling maiangat ito. Ang babaeng ito, nakalalabag lang ng lahat ng patakaran para iligtas ang kinabukasan ng kanyang anak, ang tanging kakampi na mayroon siya. Hinintay ni Arturo na mawala si Melissa sa pasilyo patungong kusina. Pagkatapos muli niyang binuksan ang pinto sa harapan at isinara ito nang may buong lakas sa paraang halos mayanig ang mga bisagra. Camille, sigaw niya, pinipilit na maging masaya ang tono, habang sa loob niya isang bagay na madilim at mapaghiganti ang nagsisimulang mabuo. Idineklara na ang giyera at sa loob ng kampo ng kaaway, mayroon na siyang hindi inaasahang kakampi. Lumabas si Camille mula sa study room, tila isang reynang lumulutang. Ang kanyang nangiti ay napakatingkad, perpektong nakaguhit ng pulang kolorete na naramdaman ni Arturo ang isang mapait na lasa sa kanyang bibig na para bang kumagat siya ng aluminyo. Mahal ko, bulalas nito, nakabukas ang mga braso. Nauna pa, ang mamahalin niyang pabango kaysa sa kanya. Grabe na miss kita. Bakit hindi ka nagsabi? Sana na ipaluto ko yung paborito mong tupa. Hinalikan siya ni Arturo. Isang mabilis at tuyong dampi. Naninigas ang kanyang katawan. Bawat kalamnan ay nakaamba, naghihintay ng atake. Ngunit inakala ni Camille na pagod lang ito mula sa biyahe. Hindi niya nakita ang lalaking ilang segundo lang ang nakalipas ay tinatakpan ng isang magaspang na kamay ng kasambahay. Ang nakita lang niya ay ang kanyang nobyong milyonaryo. Isang blangkong tseke
Maagang natapos ang meeting. Umuwi na ako agad, sabi niya. Matatag ang kanyang boses na ikinagulat niya mismo. Nasaan si Leo ang nangiti ni Camille ay bahagyang nanginig. Isang kislap ng segundo lang iyon. Isang maliit na kaba sa gilid ng kaliwang mata. Ngunit nakita yon ni Arturo. Dati iisipin niyang pag-aalala iyon. Ngayon, alam na niyang pagkainis iyon. Si Leo bumuntong hininga ito, ikinumpas ang kamay, patungo sa direksyon ng kusina na parang nagtataboy ng langaw. Napakakulit ngayon, Arturo. Siguro nagngingipin na naman. Buong umaga umiiyak. Hindi na talaga kaya ni Tabitha yung bagong yaya. Alam mo na ang mga ahensyang yan, puro mga walang alam ang ipinapadala. Isang kasinungalingan. Hindi umiiyak si Leo. Naalala ni Arturo ang ganap na katahimikan ng kanyang anak sa mga braso ni Melissa kanina lamang. Sa sandaling iyon, lumitaw si Melissa sa pintong naghihiwalay sa sala at kusina. Hindi ito nakatingin kay Arturo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig. Baluktot ang mga balikat ang postura ng isang taong gustong maglaho. Sa kanyang mga bisig kalmado si Leo, pinaglalaruan ang isang nakabukas na butones ng kulay abo nitong uniforme. Dalhin mo siya rito, Melissa, utos ni Camille. Ang tono ay matamis, ngunit ang utos ay isang latigo. Gusto nang makita ni Papa ang baby boy niya. Sumunod si Melissa. Lumakad ito patungo sa gitna ng silid at nakita ni Arturo ang tensyon sa kanyang katawan. Ayaw nitong ibigay ang bata. Ang kanyang mga daliri ay nag-atubiling bitawan ang mga tadyang ng maliit na bata. Sa sandaling iniabot ni Camille ang kanyang mga braso at halos agawin si Leo mula sa pagkakabuhat ng kasambahay, sumabog ang kaguluhan. Hindi ito iyak ng isang batang nagtatantrums. Ito ay isang matinis na kakakilabot na sigaw mula sa kaibuturan. Itinulos ni Leo ang kanyang likod, sinisipa-sipa ang hangin. Ang kanyang mukha ay naging kulay pula sa loob ng ilang segundo. Itinutulak niya ang dibdib ni Camille gamit ang maliliit at nakakuyom na mga kamao desperado na para bang nakakapaso ang pabango nito. Kita mo, nag-ikot ng mata si Camille, niyugyog ang bata nang may pagkainip na lalo lamang nagpalakas ng iyak nito. Sinusubukan ko, Arturo. Sumpaman sinusubukan ko, pero ayaw niya talaga sa akin. Siguro namimiss niya ang nanay niya at sa akin niya ibinubunton. Naramdaman ni Arturo ang isang nakamamatay na pagnanasang agawin ng kanyang anak. Hindi niya sa'yo ibinubunton, takot siya sa'yo na isip niya. Ngunit kailangan niyang panatilihin ang pagkukunwari. Kailangan niyang makita kung hanggang saan ito aabot. Ibigay mo siya kay Melissa, sabi ni Arturo. Pigil ang boses. Hindi mahal. Kailangan kong subukan. Giit ni Camille, niyayakap ang bata. Nagpapanggap na malambing para sa lahat. Camille. Hindi sumigaw si Arturo, ngunit ang kanyang tono ay nagpayelo sa buong silid. Ibalik mo ang bata. Suminghal ito na tila nasaktan at halos ihagis si Leo pabalik sa mga braso ni Melissa. Ang mahika ay nangyari kaagad. Sa sandaling dumampi ang dibdib ni Leo sa murang polyester na uniforme, tumigil ang pag-iyak. Humikbi ito ng 2 beses, kumapit ng mahigpit sa tela, at isinubsob ang muka sa leeg ni Melissa. Ang kanyang paghinga na kanina'y magulo ay sumabay sa ritmo ng paghinga ng babae. Walang ginawang espesyal si Melissa. Hindi niya ito inugoy, hindi kinantahan. Nandoon lang siya ligtas, matatag, isang angkla sa gitna ng unos. Hinaplos niya ang likod ng bata, isang mabagal at pabilog na kilos. Pinanood ni Arturo ang eksena na tila na hipnotismo at pagkatapos ay may napansin siyang isang detalye na hindi niya kailanman nakita noon. Ang paraan ng pagtingin ni Melissa sa bata ay hindi awa. Ito ay pagkilala. Mamaya habang si Camille ay naliligo at humuhuni, pumunta si Arturo sa kusina para kumuha ng tubig. Madilim na ang bahay. Natagpuan niya si Melissa na pinupunasan ang huling bote ng gatas sa lababo. Huminto ito nang makita siya. Bumalik ang takot sa mga mata nito.
Salamat, mahinang sabi niya. Tumangulang ito, walang imik. Bakit ganoon na lang ang tiwala niya sa'yo, tanong ni Arturo. Hindi ito isang akusasyon. Ito ay isang tunay at masakit na pag-usisa. Ako ang ama at minsan umiiyak pa rin siya sa akin. Sa'yo tumatahan siya. Piniga ni Melissa ang hawak na basahan. Tumingin ito sa madilim na bintana kung saan nakatingin pabalik ang pagod nitong refleksyon. Lumaki po ako sa ampunan, Sir Arturo Paos, nitong sabi. Hanggang 18 po ako roon. Alam ko po ang pagkakaiba ng isang taong humahawak sa'yo dahil trabaho niya at ng isang taong humahawak sa'yo dahil may pakialam siya. Hindi po nakakaintindi ng salita ang bata. Sir, nakakaintindi po ang bata ng higpit ng yakap. Naramdaman ni Arturo ang bigat ng mga salitang yon sa kanyang dibdib. Isang ulila na nag-aalaga sa halos ulila na. Nagkakaintindihan sila sa iisang wika, ang wika ng kalungkutan. At si Camille, tanong niya, humakbang pasulong pumapasok sa mapanganib na teritoryo. Ano pa ang sinabi niya sa teleponong yon? Natigilan si Melissa. Tumingin ito sa pinto ng kusina, tinitiyak na sila lang ang naroroon. Wala na po siyang ibang sinabi, sir. Isang kasinungalingan. Melissa. Lumingon ito. Nagpa-appointment po siya bukas sa isang fertility clinic sa sentro. Sinabi niya sa kaibigan niya na hindi na siya maghihintay sa natural na paraan. Gusto niyang pabilisin ang proseso para magkaroon siya ng perpektong dahilan na paalisin si Leo sa kwarto nito bago magpasko. Tumingin si Arturo sa kalendaryo sa dingding ng kusina. 2 buwan na lang bago magpasko, mayroon siyang 60 araw o mas kaunti pa. Tumango si Arturo, tumigas ang muka. Hindi niya kukomprontahin si Camille, hindi niya kakansilahin ang kasal ngayon. Masyadong madali iyon at lalabas pa itong biktima. Sisirain niya ang plano nito mula sa loob. Bukas, sabi ni Arturo, tinitingnan si Melissa sa mga mata, hindi ako papasok sa trabaho. Sasabihin kong may sakit ako. Gusto kong kumilos ka ng normal. Hayaan mo siyang isipin na nananalo siya. Tumalikod na siya para umalis ngunit huminto sa may pinto. Melissa. Opo, sir. Simula ngayon walang sino mang hahawak sa anak ko nang wala ka sa silid. Walang sino man. Utos yan. Nang umakyat si Arturo sa kanilang silid tulugan, nakita niya ang cellphone ni Camille na nag-vibrate sa ibabaw ng bedside table. Isang mensahe ang umilaw sa nakalock na screen. Galing ito kay Christine, ang kaibigan sa telepono. Ang maikling mensahe ay nagpayelo sa dugo ni Arturo at itinali siya sa kwentong ito nang walang balikan. Ang nakasulat lang ay, nakuha mo na ba yung gamot para mas mahimbing ang tulog niya mamayang gabi? Tandaan mo, kailangan nating mag-usap ng walang istorbo. Tumingin si Arturo sa baso ng tubig na iniwan ni Camille para sa kanya sa bedside table. Tunaw na ang yelo. Hindi niya ito ininom. Ginugol niya ang buong gabi, nagising pinapanood ang pagtaas at pagbaba ng dibdib ni Camille. Sa pagtulog nararamdaman ang bangin na bumubukas sa pagitan nilang dalawa. Paano naging posible na ang isang tao ay napakaganda sa labas, ngunit napakawalang laman sa loob? Ang baso ng tubig ay nanatiling hindi nagalaw, isang tahimik na saksi sa panganib na hindi na niya maaaring baliwalain. Ang digmaan ay nagsimula na hindi sa sigawan at pagbabasag ng plato, kundi sa katahimikan ng isang hindi ininom na tubig at sa isang katotohanang natuklasan sa likod ng isang nakatakip na bibig. Kinabukasan, isang kulay abong liwanag ang gumising sa mansyon, kasabay ng ambon na dumadampi sa malalapad na bintana. Tumupad si Arturo sa kanyang sinabi. Nagising si Camille na katabi ang isang lalaking umaarteng nilalagnat at umuubo. Mahal, masama yata ang pakiramdam ko, sabi niya, ang boses ay sadyang pinapaos. Hindi muna ako papasok ngayon, tawagan mo na lang ang opisina. Ang pag-aalala sa mukha ni Camille ay tila isang perpektong ipinintang larawan, bawat kurba ng kanyang kilay, bawat pagkunot ng kanyang noo ay kalkulado. Ngunit ang mga mata niya ay hindi nagsisinungaling.
Nakita ni Arturo ang isang kislap ng pagkainis, isang panandaliang pagkadismaya dahil nasira ang kanyang mga plano para sa araw na yon ang pagpunta sa fertility clinic. Oh my love, sinasabi ko na nga ba? Masyado kang nagpapagod, sabi nito dinadampi ang likod ng kanyang palad sa noo ni Arturo. Malamig ang kamay nito, walang bahid ng init ng tunay na pag-aalala. Sige, magpahinga ka lang dyan. Ako na ang bahala sa lahat. Ngunit hindi nagpahinga si Arturo. Sa sandaling umalis si Camille, sa silid bumangon siya at tahimik na binuksan ang pinto ng kanyang opisina na konektado sa kanilang kwarto. Mula roon, meron siyang malinaw na tanaw sa malaking monitor na nagpapakita ng live feed mula sa ilang piling security camera sa bahay, isang sistema na ipinalagay niya para sa seguridad. Ngunit ngayon ay magsisilbing kanyang mga mata at tainga. 9:00, dumating si Tabitha, ang formal na yaya na nakasuot ng plansadong puting uniforme at may ekspresyong tila ba napipilitan lang. Pumasok siya sa nursery kung saan mahimbing na natutulog si Leo. Ilang minuto lang ang lumipas, isang malakas na iyak ang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Mula sa kanyang monitor, pinanood ni Arturo ang eksena. Nakita niya si Camille na pumasok sa nursery na may hawak na tasa ng kape. Hindi man lang nito sinubukang kargahin o patahanin si Leo. Sa halip tumayo lang ito sa gilid na kapamaywang. Ano ba naman yan, Tabitha? Hindi mo ba kayang patahanin ng isang bata? Mataray na tanong ni Camille. Kaya nga kita binabayaran ng malaki para dyan. Sinusubukan ko po, ma'am. Pero ayaw po talagang magpatahan, sagot ng yaya. Halatang naiinis na rin. Hayaan mo na. Gutom lang yan. Walang ganang, sabi ni Camille. Ihanda mo na ang pagkain niya. At saka ito tumalikod at lumabas, iniwan ang umiiyak na bata sa yaya. Ngunit ang iyak ay hindi tumigil. Nagpatuloy ito, isang desperadong tunog na tumatagos sa puso ni Arturo. Pagkalipas ng ilang minuto, nakita niya si Melissa na maingat na sumilip sa pinto ng nursery. Nang makita niyang wala si Camille sa paligid, mabilis itong pumasok. Hindi niya kinausap ang yaya. Dumiretso siya kay Leo, may ibinulong na kung ano at marahang hinaplos ang likod nito. Sa monitor kitang-kita ni Arturo kung paano sa loob lamang ng ilang segundo, unti-unting humina ang iyak ng kanyang anak hanggang sa ito ay naging mga hikbi na lamang. At di nagtagal, ay naging ganap na katahimikan. Kinuha ni Melissa ang isang maliit na laruang kuneho mula sa kuna at iniabot ito sa bata. Niyakap iyon ni Leo at isinubsob ang mukha rito. Nagkatinginan si Melissa at ang yaya. May sinabi si Tabitha na hindi marinig ni Arturo, ngunit ang kilos ng yaya ay nagpapakita ng paghanga at kaunting hiya. Tumangulang si Melissa at tahimik na lumabas na para bang isa lamang siyang aninong dumaan. Isang malamig na galit ang gumapang sa kalooban ni Arturo. Ang babaeng sinasabi ni Camille na walang alam ay mas epektibo pa kaysa sa profesional na yaya. Ang babaeng itinuturing niyang kasangkapan sa bahay ay ang tanging nakakapagbigay ng kapayapaan sa kanyang anak. Bandang tanghali, habang nagpapanggap pa ring natutulog si Arturo, tumunog ang telepono ni Camille. Nakita niyang sumilay ang isang pilit na ngiti sa labi nito nang makita kung sino ang tumatawag. Tita Patricia, kumusta po? Ang boses ni Camille ay naging matamis na parang pulot. Napatawag po kayo. Inilapit ni Arturo ang kanyang tainga sa bahagyang nakabukas na pinto. Si Patricia ang nakatatandang kapatid ng kanyang yumaong asawang si Helena. Isang babaeng matalino at hindi basta-basta napapaniwala. Camille, tinatawagan ko lang sana si Arturo para kumustahin, sabi ng boses sa kabilang linya, matatag at walang paligoy-ligoy. Pero dahil ikaw ang nakasagot, ikaw na lang ang tatanungin ko. Kumusta ang pamangkin ko? Ay naku tita, heto po si Leo. Napakalikot, tumawa si Camille, isang tawang peke. Katunayan nga po, kanina pa siya naglalaro. Manang-mana sa daddy niya, napaka-energetic
Napakuyom si Arturo ng kanyang kamao. Isang kasinungalingan. Buong umaga niyang pinanood si Leo na tahimik at halos hindi kumikilos sa kanyang kuna, maliban na lang noong umiyak ito ng paggising. Ganoon ba sagot ni Patricia? May bahid ang pagdududa sa tono. Sana mabisita ko siya minsan dyan. Medyo nag-aalala kasi ako. Noong huli kong pagtawag, parang ang tamlay niya. Naku tita, huwag po kayong mag-alala. Inaalagaan ko po siyang mabuti. Mabilis na sagot ni Camille. Ako po ang personal na nag-aasikaso sa kanya. Alam niyo naman, para na rin akong ina sa kanya. We're one happy family here. Isang masayang pamilya. Halos masuka si Arturo sa kanyang narinig. Nang matapos ang tawag, pumasok si Camille sa silid na bumubuntong hininga. Hay naku, yang si Tita Patricia mo, napakapraning reklamo nito. Iniisip na nakikisimpatya si Arturo. Lagi na lang tumatawag, parang binabantayan ako. Akala mo naman kung sino. Hindi niya ba nakikita kung gaano ko kamahal? Si Leo, hindi sumagot si Arturo. Nagpanggap siyang tulog, ngunit sa ilalim ng kumot ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Hindi Camille. Hindi niya nakikita. Dahil wala naman talagang pagmamahal diyan. Kinagabihan habang naghahapunan sila sa silid, muling nagsalita si Camille. Inilapag nito ang isang mangkok ng sabaw sa bedside table. Kumain ka na mahal, para lumakas ka, sabi nito. Pasensya ka na, kung medyo pagod ako. Grabe ang hirap palang mag-alaga ng bata. Si Leo, naging isang munting halimaw buong araw. Iyak ng iyak. Kahit anong gawin namin ni Tabitha, ayaw tumahan. Siguro nga mas maganda kung ipadala muna natin siya sa probinsya para naman makahinga tayo kahit sandali. Iyon na yon, ang pagkumpirma. Tinitigan ni Arturo ang babaeng kaharap niya, ang magandang mukha, ang mamahaling damit, ang perpektong kilos. Lahat ay isang malaking pagkukunwari. Isang magandang palabas na idinisenyo para sa iisang manonood siya. At siya sa kanyang pagkabulag ay naging pinakatangang miyembro ng audience. Siguro nga mahinang sagot ni Arturo, pinapanatili ang kanyang papel. Pag-iisipan ko. Hating gabi. Hinintay ni Arturo na bumigat ang paghinga ni Camille, isang senyales na mahimbing na itong natutulog. Bago matulog muli, itong nag-alok sa kanya ng isang baso ng tubig na may ngiting sinasabing para raw sa kanyang ubo. Tahimik niya itong ibinuhos sa lababo ng kanilang banyo habang naghihilamos ito. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Naglakad siya nang walang ingay patungo sa kanyang study. Sa ilalim ng kanyang mesa may isang kahon mula sa isang courier service na dumating noong isang linggo pa. Mga aklat iyon, ang sabi niya kay Camille. Binuksan niya ito. Sa loob, hindi mga aklat ang laman, kundi maliliit na kahon ng mga high-tech na kagamitan, mga security camera na kasinliit lamang ng butones, mga mikroponong kayang ikabit sa ilalim ng mesa, at isang software na kayang i-access ang lahat ng yon mula sa kanyang telepono. Isa-isa niya itong kinuha. Disiplinado at mabilis na parang isang sundalong naghahanda para sa giyera. Lumabas siya ng study at maingat na nagtungo sa mga lugar na madalas puntahan ni Camille, ang sala, ang kusina, at higit sa lahat ang nursery ni Leo. Sa dilim, ikinabit niya ang isang kamera sa isang siwang sa bookshelf ng sala. Naglagay siya ng isa pa sa ilalim ng isla sa kusina. At sa nursery, maingat niyang idinikit ang pinakamaliit na kamera sa sulok ng isang malaking teddy bear na nakaupo sa isang silya, isang teddy bear na hindi kailanman pinapansin ni Camille. Bumalik siya sa kanyang study. Binuksan niya ang kanyang laptop at in-install ang software. Pagkatapos ng ilang minuto ng pag-setup, lumitaw sa kanyang screen ang mga bagong bintana ng video feed. Ang sala, ang kusina, ang nursery. Malinaw na malinaw. Bawat sulok, bawat tunog. Huminga siya ng malalim. Ang pagod at lagnat na kanyang inarte ay biglang naging totoo, ngunit hindi dahil sa sakit. Pagod na siya sa mga kasinungalingan. Nilalagnat siya sa galit. Mula ngayon, wala nang lihim sa bahay na ito
na hindi niya malalaman. Wala nang salitang hindi niya maririnig. Wala nang kilos na hindi niya makikita. Ngayon, mayroon na siyang mga mata sa lahat ng dako at hihintayin niya lang ang tamang sandali para imulat ang mga ito sa lahat. Lumipas ang 2 araw. Patuloy si Arturo sa kanyang pagkukunwari. Bumalik na siya sa trabaho, ngunit ang kanyang isip ay hindi na sa mga kontrata o stock market. Ang kanyang atensyon ay nakatutok sa maliit na screen ng kanyang telepono kung saan tahimik niyang pinapanood ang mga pangyayari sa kanyang sariling pamamahay. Ang bawat feed ng kamera ay isang bintana sa isang katotohanang matagal na niyang binaliwala. Isang hapon pag-uwi niya na abutan niyang nasa gitna ng sala, si Camille nakapamewang at nagbibigay ng mga utos na parang isang general. Sa harap niya nakakalat ang malalaking itim na garbage bag. Si Melissa ay tahimik na namumulot ng mga laruan ni Leo mula sa isang malaking baul. Bilisan mo, Melissa. Ayokong makita ang mga basurang yan dito. Pagbaba ko matinis na, sabi ni Camille. Darating na ang interior designer bukas para sukatin ang buong sala. Gusto ko ng minimalist at eleganteng itsura, hindi isang mukhang daycare center. Napahinto si Arturo sa may pasilyo nagtatago sa anino. Pinanood niya ang eksena, pero Ma'am Camille mahinang sagot ni Melissa, hawak-hawak ang isang luma at medyo kupas na stuffed toy, isang asul na elepante. Paborito po ito ni Sir Leo. Ito po yung yakap-yakap niya kapag natutulog. Tiningnan ni Camille ang elepante na may pandidiri na para bang ito ang pinakamaruming bagay sa mundo. Paborito. Isang piraso ng basahan na puno ng alikabok at mikrobyo. Tumaas ang kilay nito. Iyan ang problema sa inyo. Masyado kayong sentimental. Ang mga laruang yan ay galing pa sa nanay niya. Mga lumamura at walang taste. Itapon mo lahat iyan sa basura. Lumapit si Melissa kay Camille. Ang muka ay puno ng pakiusap. Ma'am, kahit ito na lang po. Itatago ko na lang po sa kwarto ko. Ibabalik ko lang po sa kanya kapag oras na ng tulog. Importante po ito sa kanya. Ngumisi si Camille, isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. Importante. Ang importante dito ay ang bagong pamilyang bubuuin namin ni Arturo. Isang bagong simula. At sa bagong simula, walang lugar para sa mga lumang basura mula sa nakaraan. Sa isang mabilis at malupit na kilos, inagaw ni Camille ang elepante mula sa kamay ni Melissa. Lumakad ito patungo sa isa sa mga itim na garbage bag at walang awang inihagis ito sa loob kasama ng iba pang mga plastik na laruan. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita ni Arturo ang pagyanig ng mga balikat ni Melissa. Ngunit ang mas masakit para sa kanya ay ang nasa gilid si Leo, nakaupo sa kanyang high chair, pinapanood ang lahat. Nakita ng bata ang pagtapon sa paborito niyang laruan. Ang kanyang munting labi ay nanginig at nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Sunod-sunod pumatak ang mga ito sa kanyang pisngi. Walang tunog, isang tahimik na pagtangis. Hindi napigilan ni Melissa ang sarili. Yumuko ito, akmang kukunin muli ang garbage bag. Ma'am, pakiusap po. Sa puntong iyon, tila nawala na ang lahat ng pasensya ni Camille. Sa ibabaw ng isang side table ay may isang pitzel ng malamig na tubig na may yelo. Mabilis niya itong kinuha. Hindi ka ba nakakaintindi, sigaw niya? At sa harap mismo ni Leo, ibinuhos niya ang buong laman ng pitzel sa ulo ni Melissa. Ang malamig na tubig kasama ang mga piraso ng yelo ay bumuhos sa buhok at uniforme ng kasambahay. Napasinghap si Melissa sa gulat at sa lamig. Tumulo ang tubig sa kanyang mukha kasabay ng kanyang mga luha. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, basang-basa at nanginginig. Maglinis ka, utos ni Camille. Ang boses ay malamig at matalas na parang yelo. Inilapag niya ang walang laman na pitsel sa mesa. Iyan ang trabaho mo. Sumunod sa utos, hindi magbigay ng opinyon. Tumalikod si Camille, inayos ang kanyang buhok at naglakad paakyat ng hagdan na parang walang nangyari. Iniwan niya si Melissa na nakatayo roon, basang-basa, napapaligiran ng mga laruang plastik.
na minsan ay mundo ng isang maliit na bata. Si Leo na nakasaksi sa lahat ay humagulgol na ng malakas ang kanyang mga kamay ay nakaunat patungo kay Melissa. Sa pasilyo si Arturo ay nakatayo na parang isang estatwa. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng napakahigpit na namuti na ang kanyang mga buko. Isang mabangis na apoy ang nag-alab sa kanyang dibdib, isang pagnanasang sugurin si Camille at kaladkarin ito palabas ng bahay. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi pa ito ang tamang oras. Ang paghihiganti ay isang putahing masarap ihain ng malamig. Hinintay niyang mawala si Camille sa itaas bago siya lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Naglakad siya patungo sa sala. Nakita siya ni Melissa. Agad nitong pinunasan ang kanyang mukha. Sinusubukang itago ang kanyang mga luha at ang ebidensya ng pagkapahiya. Yumuko ito. Sir Arturo, nanginginig nitong sabi. Pasensya na po sa gulo. Hindi sumagot si Arturo. Sa halip lumakad siya patungo sa garbage bag. Isa-isa niyang dinampot ang mga laruan, ang mga makukulay na blok, ang maliit na truck, at sa huli ang basang asul na elepante. Inilapag niya ang mga ito sa sahig. Pagkatapos kinuha niya si Leo mula sa high chair. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang umiiyak na anak. Shh, anak. Nandito na si Papa, bulong niya. Tumingin siya kay Melissa na nakatayo pa rin doon basang-basa at hindi makagalaw. Sa mga mata nito nakita niya hindi lang ang takot, kundi ang isang malalim na kalungkutan. Melissa, mahinahon niyang sabi, magpalit ka ng damit, baka magkasakit ka. Tumangulang ito at mabilis na naglakad patungo sa silid ng mga katulong. Ang bawat hakbang ay tila isang pagtakas. Naiwan si Arturo sa salayakap ang kanyang anak, napapaligiran ng mga murang plastik na laruan. Sa sandaling iyon, ang mga laruang iyon ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng kayamanan sa loob ng mansyon. Ang mga ito, ang huling natitirang piraso ng alaala ng kanyang asawa. Ang mga ito ang simbolo ng kaligayahang ninanakaw sa kanyang anak. At ang mga ito ang nagpatibay sa kanyang desisyon. Umupo siya sa sahig sa tabi ng mga laruan at hinayaang umiyak si Leo sa kanyang dibdib. Habang pinapatahan niya ang bata, kinuha niya ang kanyang telepono. Nag-dial siya ng isang numero. Hello, Attorney Santos, sabi niya sa telepono. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. Kailangan ko ng kompletong background check sa pamilya ni Camille Sandoval. Bawat utang, bawat ari-arian, bawat sikreto. At gusto ko yan sa lalong madaling panahon. Ibinaba niya ang tawag. Niyakap niya ang asul na elepante, piniga ang tubig mula rito at inabot sa kanyang anak. Kinuha ito ni Leo at niyakap ng mahigpit. Sa itaas ng hagdan sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto, pinapanood ni Camille ang lahat. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanya. Ang inaakala niyang tagumpay ay tila may kasamang anino. Ang lalaking akala niya ay kontrolado niya, ay kumikilos ng kakaiba. Ngunit iwinaksin niya ang pag-aalinlangan. Pagod lang yan, sabi niya sa sarili. Akin pa rin siya. Akin ang lahat ng ito. Ngunit sa ibaba, habang pinupunasan ni Arturo ang mga luha ng kanyang anak, gamit ang sarili niyang kamay, alam niyang nagsimula na ang tunay na laban. At ang halaga ng mga laruang plastik ay magiging napakamahal para sa isang babaeng ang tanging alam na halaga ay ang pera. Makalipas ang isang linggo, isang itim na SUV ang huminto sa harap ng malaking gate ng mansyon. Mula rito ay bumaba si Patricia, ang nakatatandang kapatid ni Helena. Isang babaeng nasa kalagitnaan ng 40, may matalas na tingin at tindig na hindi basta-basta matitinag. Hindi siya nag-abiso ng kanyang pagdating. Si Camille ang nagbukas ng pinto at ang kanyang nangiti ay tila isang maskarang isinuot ng apurahan. Halatang halata ang pagkagulat sa kanyang mukha. Tita Patricia. What a surprise! Sabi ni Camille, ang boses ay pilit na pinasasaya. Sana po nag-abiso kayo para nakapaghandaman lang ako ng merienda.
Hindi na kailangan Camille diretsong sagot ni Patricia nilampasan ito at pumasok sa loob. Agad na inilibot ng kanyang mga mata ang buong sala na tila isang inspektor na naghahanap ng ebidensya. Dumaan lang ako para dalawin ang pamangkin ko. Nasaan si Leo ang sala ay ibang-iba na. Wala na ang mga dating pamilyar na gamit na pinili ni Helena. Napalitan na ang mga ito ng mga modernong muebles na kulay puti at abo, malamig at walang personalidad. Ang mga makukulay na kurtina ay napalitan ng mga kulay abo na blinds. Ang buong lugar ay tila isang showroom ng mamahaling furniture store, hindi isang tahanan. Nasa nursery po natutulog, sagot ni Camille. Sinusundan si Patricia. Medyo masama po kasi ang pakiramdam nitong mga nakaraang araw. Kunot noong humarap si Patricia. Masama ang pakiramdam. Anong sakit niya? Wala naman pong particular. Mainitin lang po ang ulo. Alam niyo na po, terrible twos. Pilit na tumawa si Camille. Hindi ngumiti si Patricia. Sa halip ang kanyang tingin ay napako sa isang pader sa gilid ng hagdanan. Dati ang pader na yon ay puno ng mga naka-frame na litrato, mga larawan mula sa kasal ni na Arturo at Helena, mga larawan noong ipinagbubuntis si Leo, at ang pinakamalaki sa lahat, isang portrait ni Helena na may ngiting nagbibigay buhay sa buong kabahayan. Ngayon, ang pader ay blanko, puti at walang laman. Nasaan ang mga litrato, tanong ni Patricia. Ang boses ay diretso at walang emosyon. Natigilan si Camille. Iyon po ba? Ipinatanggal ko po muna. Sabi po kasi ng interior designer, mas maganda raw kung malinis tingnan. Minimalist. Ililipat ko na lang po sa family room sa itaas. Minimalist ulit ni Patricia, may bahid ng sarkasmo. O baka naman gusto mo lang burahin ang lahat ng bakas ng kapatid ko sa pamamahay na ito. Ang akusasyon ay direktang tumama kay Camille. Namula ang kanyang mukha, ngunit mabilis niyang binawi ang kanyang composure. Tita, hindi po sa ganoon. Ginagawa ko lang po ito para kay Arturo. Ayoko pong lagi niyang nakikita ang mga alaala na nagpapalungkot sa kanya. It's time to move on. Move on. Napailing si Patricia. Ang pag-move on ay hindi nangangahulugan ng paglimot, Camille. Ang bahay na ito ay itinayo ng kapatid ko at ni Arturo. Bawat sulok nito ay may alaala niya. Hindi mo yon mabubura sa pamamagitan lang ng pagtatanggal ng mga litrato. Sakto namang bumaba si Arturo mula sa kanyang opisina sa itaas. Nakita niya ang dalawang babae sa ibaba. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos nahihipo. Patricia, sabi niya, bumaba ng hagdan. Mayroong bahagyang ginhawa sa kanyang boses. Buti na padalaw ka. Arturo, bati ni Patricia, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Camille. Kinukumusta ko lang si Leo at napansin ko lang ang mga pagbabago sa bahay ninyo. Alam ni Arturo kung ano ang tinutukoy nito. Sa mga nakaraang araw, pinanood niya sa kamera kung paano isa-isang inalis ni Camille ang mga gamit ni Helena. Mga maliliit na bagay muna, isang vase, isang unan, hanggang sa mga malalaking piraso tulad ng mga litrato. Ang bawat gamit na nawawala ay tila isang piraso ng kanyang nakaraan na pilit na binubura. Nagre-redecorate lang kami, maikling sagot ni Arturo, umiiwas sa mata ni Patricia. Gusto kong makita si Leo, giit ni Patricia. Nagkatinginan si Arturo at Camille. Gisingin ko po, alok ni Melissa na biglang lumitaw mula sa kusina, dala ang isang tray na may tsaa. Huwag na mabilis, na sabi ni Camille. Tila ayaw nitong magkaroon ng pagkakataon si Melissa na mapalapit kay Patricia. Ako na. Hintayin niyo lang ako rito. Umakyat si Camille sa itaas. Naiwan ang tatlo sa sala. Inilapag ni Melissa ang tsaa sa mesa at akmang aalis na nang magsalita si Patricia. Sandali, Hija, sabi nito kay Melissa. Tiningnan niya ang name tag sa uniforme nito. Melissa, ikaw ang matagal ng kasambahay dito. Hindi ba opo, mamagalang na sagot ni Melissa na kayuko. Kumusta si Leo, tanong ni Patricia. Ang boses ay mas malumanay ngayon. Totoo bang masama ang pakiramdam niya?
Nag-angat ng tingin si Melissa sumulyap kay Arturo at pagkatapos ay yumuko muli. Opo ma'am, medyo po. Ngunit nakita ni Patricia ang pag-aalinlangan sa mga mata ng kasambahay. Nakita niya ang takot. Pagkalipas ng ilang minuto, bumaba si Camille na buhat-buhat si Leo. Ang bata ay halatang kagigising lang, namumugto ang mga mata at nakasimangot. Nang makita nito si Patricia, hindi ito ngumiti. Sa halip lalo itong sumiksik sa leeg ni Camille na para bang naghahanap ng pagtataguan. Kita niyo po, tita. He is very clingy today, sabi ni Camille, pinipilit na ngumiti. Lumapit si Patricia. Hello baby ko, sabi niya kay Leo. Sinusubukang kunin ang atensyon nito. Ngunit umiwas lang ng tingin ng bata. Bigay mo muna siya sa akin, Camille, sabi ni Patricia. Iniunat ang kanyang mga braso. Nag-atubili si Camille ngunit wala siyang nagawa. Maingat niyang inilipat si Leo sa mga braso ni Patricia. Sa una, nanatiling mailap ang bata. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, tila may nakilala itong pamilyar na amoy o pakiramdam. Dahan-dahan itong lumingon at tumitig sa mukha ni Patricia. Tita. Bulong ng bata, isang salitang bihira nitong sabihin. Naluha si Patricia. Niyakap niya ng mahigpit ang pamangkin. Yes, baby. It's Tita Patricia. Na-miss mo ba ako? Tumango ang bata. Sa sulok pinanood ni Arturo ang eksena at isang matinding kirot ng konsensya ang tumusok sa kanya. Gaano na siya katagal naging bulag? Gaano na siya katagal naging biing sa mga pangangailangan ng sarili niyang anak? Si Patricia na bihirang dumalaw ay mas kilala pa ang bata kaysa sa kanya. Nanatili si Patricia ng halos 1 oras. Hindi niya binitawan si Leo. Naglaro sila sa sahig gamit ang iilang laruang itinago ni Melissa mula sa pagtatapon ni Camille. Sa buong oras na yon si Camille ay nakaupo sa sofa, nagkukunwaring nagbabasa ng isang magazine, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakamasid. Nang oras na para umalis si Patricia, ibinalik niya si Leo kay Arturo. Hinalikan niya ito sa noo. Babalik ako, baby. Okay, sabi niya. Pagkatapos ay hinarap niya si Arturo at hinila ito palayo sa pandinig ni Camille. Ang kanyang boses ay naging seryoso. Arturo, makinig ka sa akin, mariin niyang sabi. Hindi ko gusto ang babaeng yan. May mali sa kanya. At nakikita ko yon sa mga mata ng anak mo. Huminga siya ng malalim. Huwag mong hayaang burahin niya si Helena. Huwag mong hayaang burahin niya ang ina ng anak mo. Dahil kapag ginawa mo yan, isusunod niya ang anak mo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Arturo. At isa pa, Arturo, huwag kang maging tanga. Huwag mong hayaang ang panlabas na anyo ang magdikta sa'yo. Buksan mo ang mga mata mo at tingnan mo kung sino talaga ang nag-aalaga sa anak mo. Sumulyap siya sa direksyon ng kusina kung saan tahimik na nagtatrabaho si Melissa. Pagkaalis ni Patricia, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa mansyon. Si Camille ay halatang iritado. Si Arturo naman ay nalulunod sa sariling mga iniisip. Ang mga salita ni Patricia ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan paulit-ulit. Huwag kang maging tanga. Buksan mo ang mga mata mo. Umakyat siya sa kanyang opisina at muling binuksan ang monitor. Tiningnan niya ang feed mula sa nursery. Nandoon si Melissa, pinapatulog si Leo. Hindi niya ito kinakantahan. Nakaupo lang ito sa tabi ng kuna, marahang hinahaplos ang likod ng bata. Ang kanyang presensya ay sapat na para magbigay ng kapayapaan. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na niya ito tiningnan bilang isang anino na kulay abo. Nakita niya ang isang babaeng tahimik na pinupunan ang lahat ng kanyang pagkukulang. Nakita niya ang anino ng nakaraan, hindi para multuhin siya, kundi para ipaalala sa kanya kung ano ang tunay na mahalaga. At sa sandaling iyon, alam niyang tama si Patricia. Kailangan na niyang kumilos bago mahuli ang lahat. Dumating ang araw ng appointment ni Camille sa fertility clinic. Maaga siyang umalis, suot ang isang mamahaling business suit na para bang isang mahalagang corporate meeting ang kanyang pupuntahan at hindi isang konsultasyon. Nagpaalam siya kay Arturo
na may isang matamis na halik sa pisngi. Wish me luck, mahal bulong nito, para ito sa magiging pamilya natin. Tumangulang si Arturo, pinapanatili ang kanyang blankong ekspresyon, ngunit sa loob-loob niya ang kanyang dugo ay kumukulo. Alam niya base sa paunang report ng kanyang abogado na may itinatago si Camille tungkol sa pamilya nito. Ngayon malalaman niya kung ano pa ang ibang kasinungalingan na kaya nitong itago. Sa kanyang opisina, hindi niya binuksan ang mga dokumento ng kumpanya. Sa halip binuksan niya ang isang special software sa kanyang laptop. Ilang araw na ang nakalipas. Matapos ang pagdalaw ni Patricia, nagdesisyon siyang i-level up ang kanyang surveillance. Nagbayad siya ng isang tech expert para mag-install ng isang program na kayang i-activate ang mikropono ng telepono ni Camille kapag may particular na mga salita o numero itong binabanggit. Ito ay isang paglabag sa privacy. Alam niya iyon, ngunit nasa isang digmaan siya kung saan ang kinabukasan ng kanyang anak ang nakataya. Walang lugar para sa etika. Bandang tanghali, habang papunta sa klinik, tumawag si Camille. Hindi sa kaibigan, kundi sa kanyang ina. Sa screen ni Arturo, lumabas ang isang notification. Call activated target. Consuelo Sandoval. Agad niyang isinuot ang kanyang headphones. Isang live audio feed ang tumagos sa kanyang pandinig. Maano ba? Nasa biyahe ako. Bakit ka ba tawag ng tawag? Ang boses ni Camille ay iritado malayo sa matamis na tonong ginagamit niya kay Arturo. Anak, kailangan nating mag-usap. Ang boses sa kabilang linya ay matinis at puno ng pag-aalala. Ito ang boses ni Doña Consuelo, isang babaeng nasanay sa karangyaan, ngunit ngayon ay nalulunod sa pagkakautang. Tumawag na naman ang bangko. Binibigyan na lang tayo ng isang buwan para bayaran ang utang sa mansyon. Kung hindi itataboy nila tayo palabas, narinig ni Arturo ang pagbuntong hininga ni Camille. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, ma? Ginagawan ko na ng paraan. Papunta na nga ako sa klinik ngayon. Klinik? Anong klinik? Yung fertility clinic. Makailangan kong masigurong mabubuntis ako kaagad. Iyon lang ang paraan. Para makasal na kami ni Arturo. Kapag kasal na kami, akin na ang lahat ng ito. Makukuha na natin ang pera. Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita si Consuelo. Ang boses ay mas mahina na ngayon. Tila may ibinubulong na sikreto. Camille, anak. Sigurado ka ba dyan? Paano kung malaman niya ang tungkol sa operasyon mo noon? Hindi ba sinabi ng doktor na imposible na naniga si Arturo sa kanyang upuan? Operasyon. Imposible. Isang tuyong tawa ang narinig niya mula kay Camille. Manasa modernong panahon na tayo, maraming paraan, at saka hindi niya kailangang malaman ang lahat ng detalye. Ang importante, makita niyang sinusubukan ko, at kung hindi man talaga umubra, mayroon akong plan B. Anong plan B, usisa ni Consuelo? Si Leo, simpleng sagot ni Camille. Sinabi ko na sa'yo, ipadadala ko siya dyan sa probinsya. Kapag nasa atin na siya, mayroon tayong leverage. Magpapadala si Arturo ng malaking sustento buwan-buwan. Sapat na yon para bayaran ang mga utang at mabuhay tayo ng marangya. Mas madali pa yon kaysa mag-alaga ng isang sanggol. Halos mabitawan ni Arturo ang kanyang headphones. Hindi lang pala pag-alis sa landas ang plano. Gagamitin nila ang kanyang anak bilang isang milking cow. Isang instrumento para sa kanilang pinansyal na kaligtasan. Pero, paano kung hindi pumayag si Arturo? Nag-aalalang tanong ni Consuelo. Papayag iyon, ma, may kumpiyansang sagot ni Camille. Bulag sa akin ang lalaking iyon. At pagod na rin siya sa bata. Isang salita ko lang maniniwala siya. Ang kailangan ko lang ay ang tamang tiyempo. At ang tiyempo na yon ay kapag ipinagbubuntis ko na ang anak namin. Narinig ni Arturo ang tunog ng paghinto ng sasakyan. Sige na, ma, nandito na ako sa klinik. Tatawag na lang ako ulit mamaya. At pakiusap,
Huwag kang gagawa ng kahit anong bagay na ikasisira ng plano. Magtiwala ka lang sa akin. Natapos ang tawag, ngunit hindi ibinaba ni Arturo ang kanyang headphones. Nanatili siyang nakaupo, nakikinig sa katahimikan habang ang mga salita ni Camille at Consuelo ay umuukit sa kanyang isipan na parang asido. Bulag sa akin ang lalaking iyon. Isang salita ko lang maniniwala siya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Arturo. Hindi na ngayon, Camille. Hindi na ngayon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan muli ang kanyang abogado. Attorney Santos, sabi niya, ang boses ay kalmado na may nakatagong lamig. May idadagdag akong ipapahanap. Gusto kong malaman ang lahat ng medical records ni Camille Sandoval. Particular na ang isang operasyon na ginawa sa kanya ilang taon na ang nakalipas. Gamitin mo lahat ng koneksyon mo. Kailangan ko ng sagot bago matapos ang araw na ito. Pagkababa niya ng telepono, isang mensahe ang pumasok mula kay Camille. Isang larawan. Selfie niya ito sa labas ng isang eleganteng gusali na may nakasulat na Advanced Fertility Solutions. Ang kasunod na text ay ang Dadatlichen o Fongkam-sinsang. Bitinglay ko yung mahal, nandito na ako sa fertility clinic. Para sa kinabukasan natin tinitigan ni Arturo ang mensahe. Ang matamis na salita. Ang mapanlinlang na ngiti. Ang buong kasinungalingan. Hindi siya nag-reply. Sa halip binuksan niya ang kanyang email at nagsimulang mag-type. Isang email para sa kanyang travel agent. Kailangan niya ng isang lugar na malayo. Isang lugar na tahimik. Isang lugar kung saan maaari niyang protektahan ang kanyang anak habang inihahanda niya ang pagbagsak ng babaeng nagtaksil sa kanya. Tagaytay, iyon ang pumasok sa kanyang isip. Ang kanilang lumang vacation house doon, isang lugar na puno ng masasayang alaala. Kasama si Helena, isang lugar na matagal na niyang hindi pinupuntahan dahil sa sakit na dulot ng nakaraan. Ngayon, ang lugar na yon ay magiging kanyang kuta. Tumingin siya sa monitor. Sa nursery nakita niya si Melissa na kinakantahan si Leo ng isang lumang awiting pambata. Ang eksena ay simple tahimik at puno ng isang klase ng pagmamahal na hindi kailanman mabibili ng pera o maipipilit sa isang klinika. At sa sandaling iyon, alam na ni Arturo kung sino ang kailangan niyang isama sa kanyang pagtakas. Hindi lang ang kanyang anak, kundi pati na rin ang tanging taong nagpakita rito ng tunay na pagkalinga. Ang desisyon ay nabuo na sa kanyang isipan, matatag at hindi na mababago. Ang tawag mula sa desperasyon ni Camille ang siyang naging huling pako sa sarili nitong kabaong. Hating gabi na, ang buong mansyon ay nababalot sa isang malalim na katahimikan, ngunit para kay Arturo, ang katahimikan ay puno ng mga bumubulong na kasinungalingan. Hindi siya makatulog. Ang mga narinig niya mula sa pag-uusap ni Camille at ng ina nito ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, isang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Bumangon siya mula sa kama, maingat na hindi magising si Camille na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Marahil ay nananaginip ng mga milyones na malapit na nitong makuha. Nagtungo siya sa kusina para kumuha ng isang basong malamig na tubig, umaasang mapapawi nito ang apoy ng galit sa kanyang dibdib. Ang kusina ay madilim, maliban sa isang maliit na ilaw mula sa ilalim ng cabinet na nakabukas. At sa ilalim ng mahinang liwanag na yon, nakita niya si Melissa. Nakaupo ito sa isang maliit na bangko sa sulok, nakatalikod sa pinto. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang gumagalaw, isang pamilyar na senyales ng tahimik na pag-iyak. Nakayuko ito sa isang bagay na hawak niya sa kanyang mga kamay. Sandaling natigilan si Arturo. Naisip niyang tumalikod at bumalik na lang sa itaas. Ayaw niyang mang-istorbo. Ngunit may isang bagay na pumigil sa kanya, isang kuryosidad, isang hindi maipaliwanag na koneksyon sa babaeng ito na naging kasabwat niya sa isang digmaang hindi nito pinili. Dahan-dahan siyang pumasok.
Ang mahinang tunog ng kanyang mga paa sa sahig ay sapat na para magulat si Melissa. Mabilis itong tumayo, pinunasan ng kanyang mga pisngi at sinubukang itago ang anumang hawak niya sa likuran. "Sir Arturo," sabi nito, ang boses ay garalgal dahil sa pag-iyak. "Gising pa po pala kayo. Kukuha po ba kayo ng tubig?" Hindi pinansin ni Arturo ang tanong. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pagiging depensibo ng babae. "Ayos ka lang, Melissa?" tanong niya. Ang boses ay mas malumanay kaysa sa karaniwan. Yumuko si Melissa. "Opo, sir. Ayos lang po. Napuwing lang po ako." Isang dahilan na pareho nilang alam na kasinungalingan. Lumapit si Arturo hindi bilang amo, kundi bilang isang taong nakakakita ng kapwa-taong nasasaktan. "Hindi ka magaling magsinungaling, Melissa." "Ano ang problema?" Nagatubili ito. Ngunit sa ilalim ng matiyagang pagtitig ni Arturo, tila bumigay ang kanyang depensa. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang likuran ang bagay na kanyang itinatago. Isang luma at maliit na litrato. Kupas na ang mga kulay at may tupi sa mga gilid. Ang larawan ay nagpapakita ng isang napakabatang babae na may hawak na isang sanggol na nakabalot sa puting kumot. "Kaarawan po kasi ng nanay ko ngayon," mahinang sabi ni Melissa, tila nahihiyang magbahagi ng kanyang personal na buhay. "Ito na lang po ang tanging larawan na mayroon ako sa kanya." Tinitigan ni Arturo ang litrato. Ang babae sa larawan ay may mga matang katulad ng kay Melissa, malungkot ngunit puno ng kabaitan. Nasaan na siya ngayon? Umiling si Melissa at isang butil ng luha ang muling pumatak mula sa kanyang mata. "Hindi ko po alam, sir. Iniwan niya po ako sa ampunan noong sanggol pa lang ako. Sabi po sa sulat na iniwan niya, babalikan niya raw po ako kapag kaya na niya akong buhayin. Pero hindi na po siya bumalik." Isang matinding dagok ang naramdaman ni Arturo. Ang babaeng buong pusong nag-aalaga sa kanyang anak, na halos ulila na rin, ay isa palang tunay na ulila. Isang taong lumaki na naghihintay sa isang pangakong hindi kailanman natupad. Kaya po siguro, nagpatuloy si Melissa, ang boses ay nanginginig. "Ganoon na lang ang pag-aalala ko kay Sir Leo. Dahil nakikita ko po sa mga mata niya yung nakikita ko sa salamin araw-araw noong bata pa ako. Yung takot na baka isang araw paggising mo, wala na yung mga taong inaasahan mong nandyan para sa'yo. Yung pakiramdam na isa ka lang hadlang sa plano ng ibang tao." Ang mga salita niya ay tumama kay Arturo nang mas malakas pa kaysa sa isang sampal. Hadlang sa plano ng ibang tao. Iyon mismo ang tingin ni Camille kay Leo. Ang mga bata po hindi nila naiintindihan ng pera o mga komplikadong plano. Dagdag pa ni Melissa, tinititigan ng litrato na para bang kinakausap niya ang kanyang ina. Ang naiintindihan lang po nila ay kung sino ang nandyan para punasan ng luha nila kapag umiiyak sila. Kung sino ang magpapakain sa kanila kapag gutom sila. Kung kaninong yakap ang nagpaparamdam sa kanila na ligtas sila. Hindi po nila naiintindihan ang mga salita, sir. Ang naiintindihan po nila ay ang presensya. Sa sandaling iyon, lahat ng galit ni Arturo kay Camille ay pansamantalang napalitan ng isang malalim na hiya habang abala siya sa pagpapalago ng kanyang imperyo at paghahanap ng kapalit para sa kanyang yumaong asawa. Ang kanyang anak ay unti-unting namamatay sa uhaw para sa atensyon at pagmamahal. At ang tanging taong nagbigay sa kanya ng tubig sa emosyonal na desyertong iyon ay ang babaeng nasa harap niya ngayon na siya mismo ay may malalim na sugat sa puso. Hindi na niya ito tiningnan bilang isang kasambahay. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng kusina, ang nakita niya ay isang babaeng may pambihirang lakas, isang kaluluwang mas buo at mas totoo kaysa sa lahat ng mga sosyalidad na nakakasalamuhan niya. "Hindi ka hadlang, Melissa," mariing sabi ni Arturo. "At hindi rin hadlang ang anak ko." Humakbang siya palapit. "Alam ko na ang lahat. Narinig ko ang mga plano ni Camille." Nanlaki ang mga mata ni Melissa sa gulat at takot.
Sir, alam kong balak niyang ipadala si Leo sa probinsya. Alam kong ginagamit niya lang kaming dalawa. Tumigil si Arturo, tinititigan ng diretso ang mga mata ng dalaga. At kailangan ko ng tulong mo. Napaatras si Melissa, niyakap ang sarili na para bang nilalamig. Tulong ko po. Pero sir, isa lang po akong katulong. Anong magagawa ko? Mas marami ka nang nagawa kaysa sa inaakala mo, sagot ni Arturo. Ikaw ang nagmulat sa mga mata ko. Ngayon, gusto kong tulungan mo akong protektahan ang anak ko. Ang kanyang boses ay naging seryoso, puno ng determinasyon. Aalis kami. Pupunta kami sa Tagaytay sa loob ng ilang araw. Ako at si Leo. At gusto kong sumama ka. Ang takot sa mukha ni Melissa ay napalitan ng pagkalito. Sumama po, pero... Paano po si Ma'am Camille? Hayaan mo siya, sabi ni Arturo. Kailangan kong ilayo si Leo sa kanya habang inaayos ko ang lahat. At sa buong mundong ito, Melissa, ikaw lang ang taong pinagkakatiwalaan kong mag-alaga sa kanya. Ang mga salitang yon, ikaw lang ang taong pinagkakatiwalaan ko, ay tumagos sa puso ni Melissa. Sa buong buhay niya, siya ay laging isang numero, isang anino, isang empleyado. Ngayon sa unang pagkakataon, may isang taong tumitingin sa kanya at nakikita ang kanyang halaga. Kinabukasan ng almusal ay puno ng isang mabigat at hindi sinasalitang tensyon. Si Arturo ay kalmado, isang klase ng katahimikan na mas nakakakilabot kaysa sa isang sigaw. Si Camille naman ay halatang hindi mapakali, pilit na pinapasaya ang usapan tungkol sa mga plano para sa kanilang nalalapit na kasal, ngunit ang kanyang mga mata ay palihim na sumusulyap kay Arturo, sinusubukang basahin ang anumang nasa isip nito. Matapos ang isang mahabang katahimikan, inilapag ni Arturo ang kanyang kubyertos. Tumingin siya ng diretso kay Camille. Camille, panimula niya ang boses ay patag at walang emosyon. Nagdesisyon ako. Kailangan ni Leo ng sariwang hangin. Medyo naging masasakitin siya dito nitong mga nakaraang araw. Nagningning ang mga mata ni Camille, iniisip na ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Tama ka, mahal. Iyan din ang iniisip ko. Baka gusto mong tawagan ko si Mama. Pwede siyang manatili doon sa probinsya ng ilang linggo. Hindi putol ni Arturo. Hindi siya pupunta sa probinsya na wala ang ngiti ni Camille. Hindi saan kung ganoon. Dadalhin ko siya sa Tagaytay, sabi ni Arturo. Sa vacation house, ilang araw lang naman para makalanghap siya ng hangin ng kabundukan at para magkaroon kami ng quality time bilang mag-ama. Ang mukha ni Camille ay dumaan sa sunod-sunod na emosyon, gulat, pagkadismaya at sa huli pag-aalinlangan. Tagaytay. Pero Arturo, ang dami nating gagawin. Yung kasal. Maaaring mapospone ang mga yon. Ang kalusugan ng anak ko ang prioridad, mariing sabi ni Arturo. Pagkatapos ay ibinato niya ang huling pasabog. Aalis kami ngayon din. At sasama si Melissa para may tumulong sa akin sa pag-aalaga kay Leo. Sa pagbanggit ng pangalan ni Melissa, tila isang bombang sumabog sa harap ni Camille. Ang kanyang pagkukunwari ay gumuho. Si Melissa, bulalas niya, hindi na napigilan ng inis sa kanyang boses. Bakit siya? Isa lang siyang katulong, Arturo. Ako ang fiancé mo, ang magiging ina ng mga anak mo. Dapat ako ang kasama ninyo. Ikaw na mismo ang nagsabi na kailangan mo ng pahinga. Kalmadong sagot ni Arturo. Ginagamit ang sariling mga salita ni Camille laban dito. Di ba may importante kang appointment sa clinic? Mas mabuti nang mag-focus ka doon. Huwag kang mag-alala, ilang araw lang kami. Naramdaman ni Camille na nawawalan na siya ng kontrol. Ang lalaking dati ay parang isang tuta na sumusunod sa bawat salita niya ay nagpapakita na ngayon ng mga ngipin. Pero, Arturo, sinubukan niyang maging malambing, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Hindi magandang tingnan na kasama mo ang katulong sa isang out-of-town trip habang ako ay naiiwan dito. Walang masamang tingnan kung ang layunin ay para sa kapakanan ng anak ko, sabi ni Arturo, tumatayo na mula sa mesa. Mag-empake ka na, Melissa.
Dalhin mo ang mga kailangan ni Leo at ang ilan mong damit. 1 oras. Mula ngayon aalis na tayo. Dumaan siya sa likuran ni Camille. Ang kanyang mga salita ay isang utos na hindi na maaaring questionin. Naiwan si Camille sa hapagkainan nanginginig sa galit. Ang kanyang perpektong plano ay gumuho sa harap niya. Ang kanyang pain si Leo ay ilalayo sa kanya. At ang pinakamasakit sa lahat, ang ipapalit sa kanya ay ang babaeng pinakakinasusuklaman niya. Sa sumunod na oras ang mansyon ay napuno ng nagmamadaling kilos. Mabilis na inihanda ni Melissa ang mga gamit ni Leo at ang isang maliit na bag para sa kanyang sarili. Si Arturo naman ay nagbibigay ng mga huling instruksyon sa kanyang driver. Si Camille ay nagkulong sa kanilang silid at nang lumabas ito, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng nasasaktang nobya. Nasa may paanan na sila ng malaking hagdanan handa nang umalis. Buhat-buhat ni Melissa si Leo na nakayakap ng mahigpit sa leeg nito. Si Arturo ay may hawak na isang maliit na travel bag. Arturo, pakiusap, pag-isipan mo itong mabuti. Huling pakiusap ni Camille, ang mga mata ay nagbabadyang lumuha. Huwag mo namang gawin ito sa akin. Ngunit sa likod ng mga pekeng luha, nakita ni Arturo ang apoy ng galit. Habang naglalakad si Melissa, pababa ng hagdanan ilang hakbang, sa unahan ni Arturo, isang madilim na ideya ang pumasok sa isip ni Camille. Isang huling desperadong kilos. Habang dumadaan si Melissa sa kanyang tabi, sinadya niyang iharang ang kanyang paa. Natisod si Melissa. Nawalan siya ng balanse sa gilid ng hagdan. Ang kanyang unang reaksyon ay hindi ang iligtas ang sarili, kundi ang protektahan ang batang nasa kanyang mga bisig. Sa isang iglap, ibinaling niya ang kanyang katawan, niyakap si Leo ng napakahigpit at hinayaan ang sarili niyang likod ang unang tumama sa matigas na sahig sa ibaba. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Melissa, sigaw ni Arturo, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Mabilis siyang tumakbo pababa, nilampasan si Camille, na ngayon ay nakatayo na, may takip sa bibig, umaarting nagulat. Nadulas si Melissa sa huling 3 baitang at bumagsak sa marmol na sahig. Ngunit sa kabila ng sakit, hindi niya binitawan si Leo. Ang bata na protektado ng kanyang katawan ay nagulat lamang at nagsimulang umiyak. Diyos ko, anong nangyari, sigaw ni Camille, lumalapit na tila nag-aalala. Nadulas ka ba, Melissa? Ayos ka lang ba? Ngunit hindi siya pinansin ni Arturo. Lumuhod siya sa tabi ni Melissa. Melissa, ayos ka lang. Nasaktan ka ba? Umiling si Melissa. Pilit na bumabangon habang sinusubukang patahanin si Leo. Ayos lang po ako, sir. Si Leo po. Ayos lang siya. May gasgas sa kanyang siko at braso at bakas ang sakit sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang pangunahing inaalala ay ang bata. Tumayo si Arturo. Dahan-dahan siyang lumingon at hinarap si Camille. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang galit na hindi pa kailanman nakita ni Camille. Nakita ko, sabi niya, ang boses ay mababa at puno ng panganib. Nakita ko ang ginawa mo. Namutla si Camille. Ano? Anong sinasabi mo? Nadulas siya. Nakita ng lahat. Wala nang ibang tao dito. Camille, sabi ni Arturo, humahakbang palapit sa kanya. Bawat hakbang niya ay tila isang paghatol. Tayong 3 lang. At ang anak ko. At nakita ko kung paano mo sinadyang ipahamak ang 2 taong pinakamahalaga sa akin sa mundong ito. Napaatras si Camille hanggang sa mapasandal siya sa pader. Ang takot ay gumapang na sa kanyang mga mata. Hindi ko sinasadya. Hindi na nagsalita si Arturo. Tinitigan niya lang ito nang matagal, isang titig na nangangako ng isang mabigat na parusa. Pagkatapos ay lumingon siya kay Melissa. Kunin mo si Leo. Ipasok mo na sa kotse. Mahinahon niyang utos. Dahan-dahang tumayo si Melissa. Buhat pa rin ang bata. At naglakad palabas, iniiwasan ang tingin ni Camille. Nang sila na lang 2 ang natira, muling nagsalita si Arturo. Ang kanyang boses ay isang malamig na bulong.
Manatili ka dito. Huwag kang aalis. Huwag mong susubukang sundan kami. Tumingin siya sa mga mata nito. Dahil kapag ginawa mo, sisiguraduhin kong hindi mo lang ang perang habol mo ang mawawala sa'yo, kundi pati na rin ang kalayaan mo. Tumalikod siya at naglakad palabas, hindi na muling lumingon. Naiwan si Camille na nakasandal sa pader nanginginig. Ang huling pagkukunwari ay natapos na. Ang laro ay nabaligtad. Ang hunter ay siya na ngayong hunted. At habang pinapanood niya ang pag-alis ng kotse sa bintana, alam niyang hindi na ito isang simpleng pag-aaway. Isa na itong digmaan na sinimulan niya, ngunit hindi na siya sigurado kung kaya pa ba niya itong tapusin. Nakita ni Arturo ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang takot ay dahan-dahang nawala at napalitan ito ng isang bagong uri ng determinasyon, isang apoy na sumasalamin sa sarili niyang galit at pagmamahal para sa bata. Handa ka bang tulungan ako? Protektahan ang anak ko. Melissa, ulit ni Arturo, ang tanong ay hindi na isang utos, kundi isang pakiusap. Tumulo ang huling butil ng luha mula sa mata ni Melissa, ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng isang bagong layunin. Dahan-dahan itinatago niya ang litrato ng kanyang ina sa kanyang bulsa na para bang nagpapaalam na sa isang buhay ng paghihintay at pag-iisa. Tumingin siya kay Arturo at sa unang pagkakataon, sinalubong niya ang tingin nito nang walang pag-aalinlangan. Opo, sir, matatag niyang sagot. Para po kay Leo, gagawin ko po ang lahat. Sa madilim at tahimik na kusina, isang hindi inaasahang alyansa ang nabuo. Hindi na sila amo at katulong. Sila ay 2 taong pinagbuklod ng iisang layunin ng iligtas ang isang batang inosente mula sa kasakiman ng mundo. At sa pagsang-ayon na yon ni Melissa, alam ni Arturo na mayroon na siyang pinakamahalagang kakampi sa digmaang kanyang sinimulan. Ang biyahe papuntang Tagaytay ay tahimik. Si Leo, pagkatapos ng kaguluhan, ay mahimbing na natulog sa car seat. Ang kanyang maliit na kamay ay nakahawak sa daliri ni Melissa na para bang ito ang kanyang angkla. Si Arturo, ang nagmamaneho ang kanyang mga kamay, ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang kanyang isip ay malayo. Si Melissa naman ay nakaupo sa passenger seat, tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang pagbabago ng tanawin mula sa magulong syudad patungo sa luntiang mga burol ng probinsya. Ang vacation house ay nakatayo sa isang tahimik na bahagi ng Tagaytay na papaligiran ng matataas na puno ng pino at tanawang lawa ng Taal sa malayo. Ito ay yari sa kahoy at bato, mas maliit at mas simple kumpara sa malamig na mansyon sa Maynila, ngunit meron itong init at pakiramdam ng isang tunay na tahanan. Ito ang bahay na itinayo ni na Arturo at Helena puno ng masasayang alaala na matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot. Pagdating nila, dahan-dahang iminulat ni Leo ang kanyang mga mata. Sa halip na ang pamilyar na kisame ng kanyang nursery, ang bumungad sa kanya ay ang mataas na kisame na yari sa kahoy at ang sariwang amoy, mga puno ng pino na pumapasok sa bintana. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, isang tunay na ngiti ang sumilay sa labi ng bata. Wow! Bulong nito isang salitang bihira niyang bigkasin. Sa sumunod na 2 araw, isang himala ang unti-unting naganap. Ang dating tahimik at laging malungkot na si Leo ay tila nabuhayan. Nagtatakbo siya sa malawak na hardin, hinahabol ang mga paru-paro, at tumatawa ng malakas, isang tunog na, para sa pandinig ni Arturo, ay mas matamis pa kaysa sa anumang musika. At sa gitna ng lahat ng ito, ay si Melissa. Hindi na siya nakasuot ng kulay abo niyang uniforme. Suot ang isang simpleng t-shirt at pantalon na wala ang imahe ng isang kasambahay. Ang lumabas ay ang isang dalagang may natural na ganda at isang nangiting nagdudulot ng kapayapaan. Magkasama silang naglaro ni Leo, nagtayo ng mga kastilyong buhangin
sa maliit na sandbox at nagbasa ng mga kwentong pambata sa ilalim ng isang malaking puno. Pinanood sila ni Arturo mula sa veranda. At habang pinapanood niya sila, isang masakit na katotohanan ang gumising sa kanya. Ito dapat ang kanyang ginagawa. Siya dapat ang kasama ng kanyang anak. Ngunit hindi niya alam kung paano. Nasanay siyang mag-utos magdesisyon at mag-asikaso ng bilyon-bilyong piso, ngunit pagdating sa simpleng bagay ng pagiging isang ama, para siyang isang dayuhan. Isang hapon, habang naghahanda si Melissa ng merienda sa kusina, lumapit si Arturo. "Hayaan mo na ako dyan," sabi niya kinukuha ang kutsilyo mula sa kamay nito para siya ang magbalat ng mansanas. Nagulat si Melissa. "Sir, trabaho ko po iyan." "Wala kang trabaho dito, Melissa," mahinahon niyang sabi, hindi tumitingin sa kanya. "Panauhin kita, at saka gusto kong matuto." Nagpatuloy siya sa pagbabalat ng mansanas, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi sanay. Ang balat ay nagiging makapal at putol-putol. Napangiti si Melissa. "Ganyan po, sir," sabi niya lumapit at marahang inayos ang hawak niya sa kutsilyo. "Dahan-dahan lang po, parang hinahaplos niyo lang." Nang magdikit ang kanilang mga kamay isang kuryente, ang tila dumaloy sa pagitan nila. Mabilis na binawi ni Arturo ang kanyang kamay, tila napaso. Nagkatinginan sila, at sa sandaling iyon ang pader na naghihiwalay sa kanila bilang amo at katulong ay tuluyan ng gumuho. Nang gabi ring iyon, pagkatapos nilang patulugin si Leo na upo sila sa veranda, hawak ang tig-isang tasa ng mainit na tsokolate. Ang tanging ilaw ay mula sa buwan at mga bituin. Ang tanging tunog ay ang huni ng mga kuliglig. "Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa pangarap mong maging guro?" basag ni Arturo sa katahimikan. Napatingin si Melissa sa kanyang tasa. "Hindi po kayo nagtanong, sir. At saka para saan pa po? Isang pangarap lang naman po iyon na malabong matupad." "Walang pangarap na malabong matupad kung may tutulong sa'yo," sabi ni Arturo. "Pagbalik natin sa Maynila, ipapa-enroll kita. Mag-aral ka." Napatingin si Melissa sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang pagtataka. "Pero sir..." "Wag mo na akong tawaging sir," putol niya. "Arturo. Ang pangalan ko ay Arturo." Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Melissa, isang ngiting tila nagpaliwanag sa buong gabi. "Salamat, Arturo." Ang kanilang pag-uusap ay nagpatuloy. Nagkwento si Melissa tungkol sa kanyang buhay sa ampunan, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang survivor. Nagkwento naman si Arturo tungkol kay Helena, hindi na may sakit at pait, kundi may pagmamahal at pangungulila. Sa unang pagkakataon, nagbukas sila ng kanilang mga puso sa isa't isa, dalawang taong sinugatan ng buhay na nakahanap ng paghilom sa piling ng isa't isa. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila, tumunog ang telepono ni Arturo. Isang restricted number. Sinagot niya ito at ang boses sa kabilang linya ay ang kanyang abogado. "Arturo, mayroon na akong resulta." Sabi ni Attorney Santos, ang boses ay seryoso. "At hindi mo ito magugustuhan." Tumayo si Arturo at lumayo ng kaunti. "Ano yon?" "Kinumpirma ng source ko sa ospital. Si Camille Sandoval ay nagpa-hysterectomy 5 taon na ang nakalipas. Dahil sa isang malubhang karamdaman, inalis ang kanyang matris." Napahawak si Arturo sa pader para suportahan ang sarili. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. "Ano? Anong ibig mong sabihin?" "Ang ibig kong sabihin, Arturo, paglilinaw ng abogado, ay pisikal na imposible para kay Camille na magbuntis kahit kailan." Nabitawan ni Arturo ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog. Ang buong plano, ang pagpunta sa fertility clinic, ang pag-uusap tungkol sa magiging anak nila. Lahat ay isang malaking masalimuot at napakalupit na kasinungalingan. Hindi lang siya niloloko. Ginagawa siyang isang ganap na tanga. Napatingin siya kay Melissa na ngayon
ay nakatayo na rin, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Arturo, ayos ka lang ba? Hindi siya makasagot. Ang bigat ng katotohanan ay tila dumagan sa kanya. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa kanyang anak na masayang naglalaro sa damuhan, walang kamalay-malay sa kasamaang nakapalibot sa kanya. Isang malamig at matigas na determinasyon ang pumalit sa kanyang pagkagulat. Tapos na ang paghihintay, tapos na ang pagkukunwari. Oras na para sa paghuhukom. Melissa, sabi niya, ang boses ay naging matigas na parang bakal. Tumawag ka sa driver, sabihin mong ihanda ang kotse. Babalik na tayo ng Maynila. Ngayon din. Alam ni Melissa na may masamang nangyari. Hindi na siya nagtanong. Tumango lang siya at mabilis na kumilos. Ang kapayapaan sa Tagaytay ay natapos na. Isang bagyo ang paparating at alam ni Arturo na kailangan niyang harapin ito ng buong lakas, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa 2 taong nagbigay sa kanya ng dahilan para muling lumaban. Ang biyahe pabalik ng Maynila ay mas mabilis at mas maigting kaysa sa kanilang pag-alis. Bawat kilometrong tinatakbo ng sasakyan ay tila nagpapabilis din sa tibok ng puso ni Arturo. Hindi na ito galit na pinipigilan, isa na itong bagyo na handang manalasa. Sa kanyang tabi si Melissa ay tahimik lang yakap si Leo na natutulog, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng nakaambang pag-aalala. 3:00 ng hapon nang huminto ang kanilang sasakyan sa harap ng mansyon. Bago pa man sila makababa, bumukas ang malaking pinto. Iniluwan nito hindi lang si Camille, kundi 2 unipormadong pulis at isang lalaking naka-Amerikana na may dalang briefcase. Ang abogado ni Camille. Isang bitag. Ang mukha ni Camille ay ibang-iba na. Wala na ang pagkukunwaring maamo. Napalitan ito ng isang malamig at mapanagumpay na ngiti. Ito ang kanyang huling baraha at inilabas niya ito ng may buong kumpiyansa. Nandyan na sila, sigaw ni Camille. Itinuturo ang kotse na para bang mga kriminal ang lulan nito. Bumaba si Arturo. Mula sa sasakyan, ang kanyang muka ay isang blangkong pader, hindi mababasa. Sumunod si Melissa, mahigpit na hawak si Leo na nagising dahil sa ingay. Agad na sumiksik ang bata. Sa leeg ni Melissa ramdam ang panganib. Lumapit ang isang pulis. Ang muka ay seryoso. Mr. Arturo Mendez. Ako nga, sagot ni Arturo, ang boses ay kalmado. Kami po ay tumutugon sa isang reklamo na isinampa ni Miss Camille Sandoval, sabi ng pulis, habang ang abogado ni Camille ay nag-abot ng isang folder. Mayroon po kaming temporary protection order. Ayon sa reklamo, si Miss Sandoval ay biktima ng psychological abuse at may paniwala siyang ang inyong anak ay dinala palayo nang walang pahintulot ng isang empleyado na posibleng may masamang impluwensya sa inyo. Ang mga mata ng pulis ay lumingon kay Melissa. Ayon sa sinumpaang salaysay ni Miss Sandoval, nagpatuloy ang abogado. Ang boses ay matigas, itinakas ng kasambahay na si Melissa Reyes ang bata. Posibleng sinamantala ang inyong unstable mental state matapos ang pagpanaw ng inyong asawa. Namutla si Melissa na parang isang papel. Niyakap niya si Leo ng mas mahigpit. Ito ang kanyang pinakamatinding kinatatakutan, ang paghiwalayin sila ng bata, ang akusahan sa isang bagay na hindi niya ginawa. Ngumisi si Camille. Kita niyo na, minamanipula niya si Arturo. Kinidnap niya ang anak ko, ngunit sa gitna ng lahat ng akusasyon, hindi natinag si Arturo. Tila inaasahan na niya ang lahat ng ito. Dahan-dahan ngumiti siya, isang ngiting malamig at walang kagalakan na nagpatindig ng balahibo ni Camille. Psychological abuse, unstable mental state. Kidnapping, ulit ni Arturo, ang boses ay mababa, ngunit umalingaw-ngaw sa buong driveway. Magagandang salita, attorney. Pero lahat iyan ay nakabase sa isang malaking kasinungalingan. Lumingon siya sa pulis. Opisyal, bago po kayo magpatuloy, maaari ko po bang ipakita sa inyo ang ilang ebidensya? Nag-atubili ang pulis, ngunit tumango. Binuksan ni Arturo ang pinto ng kotse at kinuha ang isang brown na envelope
mula sa kanyang briefcase. Iniabot niya ito sa pulis. Una sa lahat, sabi ni Arturo, ang kanyang mga mata ay nakapako kay Camille. Ang paratang ng kidnapping ay walang basihan. Narito po ang isang notarized legal document na pinirmahan ko 2 araw na ang nakalipas. Itinatalaga nito si Miss Melissa Reyes bilang legal guardian ni Leo kung sakaling may mangyaring masama sa akin. Hindi niya tinakas ang anak ko. Pinoprotektahan niya ito alinsunod sa aking legal na utos. Nanlaki ang mga mata ng abogado ni Camille. Hindi nila ito inaasahan. Pangalawa, nagpatuloy si Arturo dumukot ng kanyang telepono tungkol sa aking unstable mental state. Siguro mas magandang pakinggan natin kung sino talaga ang biktima ng psychological abuse dito. Pinindot niya ang play. Mula sa speaker ng telepono, umalingaw-ngaw ang boses ni Camille at ng kanyang ina. Kailangan kong masigurong mabubuntis ako kaagad. Iyon lang ang paraan para makasal na kami ni Arturo. Kapag kasal na kami, akin na ang lahat ng ito. Si Leo. Ipadadala ko siya dyan sa probinsya. Kapag nasa atin na siya, mayroon tayong leverage. Magpapadala si Arturo ng malaking sustento buwan-buwan. Ang mukha ni Camille ay naging kasing puti ng kanyang damit. Sinubukan niyang agawin ang telepono, ngunit pinigilan siya ng isang pulis. At panghuli, sabi ni Arturo, habang ang recording ay patuloy na tumutugtog, ang pinakamatindi sa lahat ng kanyang kasinungalingan. Muli siyang dumukot sa envelope at inilabas ang isang dokumento. Ito ang medical report. Iniabot niya ito sa abogado ni Camille. Basahin mo, attorney, utos ni Arturo. Basahin mo ng malakas para marinig ng lahat. Nanginginig na kinuha ng abogado ang papel. Binasa niya ito ng pabulong sa simula. At pagkatapos ng may pagkabigla, ay nabasa niya ito ng malakas. Patient Camille Sandoval. Diagnosis, post-hysterectomy. Medical conclusion, patient is incapable of natural conception. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa lahat. Ang mga pulis ay napatingin kay Camille. Ang kanyang abogado ay napayuko, alam na tapos na ang laban. Ang buong plano ng pagbubuntis ay isang dula, sabi ni Arturo. Ang kanyang boses ay tila isang malakas na kulog. Isang panloloko para makuha ang pera ko. Ginamit niya ang alaala ng aking asawa. Ginamit niya ang kahinaan ng aking anak. Ginamit niya ako. Humarap siya kay Camille na ngayon ay nakatayo na, parang isang estatwang gawa sa yelo. Ang kanyang mapanagumpay na ngiti ay naging isang maskara ng purong takot. Gusto mo ng pera, Camille, sige. Pero bawat sentimong nakuha mo sa akin ay iimbestigahan. Bawat utang ng pamilya mo na binayaran ko ay babawiin. At itong kasong isinampa mo, false accusation, perjury, libel. Pumili ka. Sigurado akong maraming taon kang magkakaroon para pag-isipan ang mga kasalanan mo sa loob ng kulungan. Sa puntong yon, bumagsak si Camille. Hindi isang pisikal na pagbagsak, kundi isang emosyonal na pagkawasak. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga mata na dati puno ng pagkalkula ay naging blangko. Wala nang natira. Ang kanyang kastilyong gawa sa kasinungalingan ay gumuho at natabunan siya sa ilalim nito. Pakiusap. Arturo? Bulong niya, ngunit wala nang lakas sa kanyang boses. Umiling si Arturo. Tapos na tayo, Camille. Lumingon siya sa mga pulis. Opisyal, sa tingin ko po ay malinaw na kung sino ang tunay na biktima dito at kung sino ang dapat arestuhin para sa paninirang puri at pagtatangkang mangikil. Nagkatinginan ng mga pulis. Ang isa ay lumapit kay Camille na ngayon ay umiiyak na nang walang tunog. Ma'am, kailangan po naming imbitahan kayo sa presinto para sa ilang katanungan. Habang inaakay ng pulis si Camille, patungo sa kanilang sasakyan, ang kanyang abogado ay mabilis na naglakad palayo. Tila gustong takasan ang kahihiyang idinulot ng kanyang kliyente. Sa gitna ng kaguluhan na ramdaman ni Melissa, ang isang maliit na kamay na humaplos sa kanyang pisngi. Tumingin siya sa ibaba. Si Leo
ay nakatingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay malinaw at puno ng pag-unawa na higit pa sa kanyang edad. At pagkatapos, sinabi niya ito, hindi isang bulong, hindi isang pautal-utal na tunog, isang malinaw at buong salita na matagal nang hinihintay ng puso ng lahat. Mama! Natigilan si Arturo. Natigilan si Melissa. Maging ang mga pulis ay napahinto. Ang salita ay para kay Melissa. Napaluha si Melissa hindi dahil sa takot, kundi dahil sa purong kaligayahan. Niyakap niya si Leo. Oo, anak. Nandito si Mama. Mula sa bintana ng police car nakita ni Camille ang eksena. Ang pamilyang pilit niyang sinira ay mas lalo pang tumibay. Ang pagmamahal na kanyang tinuya ay ang siyang nagwagi. Iyon ang kanyang huling natanaw bago tuluyang isinara ang pinto ang imahe ng kanyang ganap na pagkatalo. Ang paghuhukom ay tapos na at sa mga abo ng kasinungalingan isang bagong pamilya ang nagsisimulang mabuo. Nang umalis na ang sasakyan ng pulis, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa paligid. Hindi ito ang mabigat na katahimikan ng tensyon, kundi ang magaan na katahimikan ng kapayapaan pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Ang natira na lang sa driveway ay sina Arturo, Melissa at si Leo na mahigpit pa ring nakayakap sa leeg ng dalaga. Ang salitang mama ay tila nanatiling nakalutang sa hangin, isang matamis na himig na bumura sa lahat ng pait ng nakaraan. Tumingin si Arturo sa kanila. Sa loob ng maraming buwan ang nakikita niya sa salamin ay isang lalaking pagod, galit at nalilito. Ngunit ngayon, habang tinitingnan niya ang babaeng nagligtas sa kanila at ang batang muling natutong ngumiti, isang bagong damdamin ang umusbong sa kanyang puso. Hindi pasasalamat, kundi isang malalim at mapagkalingang pagmamahal. Dahan-dahan lumuhod si Arturo. Sa harap nila ipinantay ang kanyang sarili sa maliit na si Leo, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Melissa. Narinig mo yon, Melissa? Mahinang sabi ni Arturo, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Alam niya. Matagal na niyang alam. Tumango si Melissa habang ang mga ngaluhan ng kaligayahan ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hinaplos niya ang buhok ni Leo. Opo, naramdaman niya. Ang mga uniforme ay wala na. Ang mga akusasyon ay wala na. Ang panganib ay wala na. Isang bagong katanungan ang biglang pumasok sa isip ni Melissa, kasama ng isang pamilyar na takot. Ngayon po, siguro ay aalis na ako, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Wala na po si Ma'am Camille. Hindi niyo na po kailangan ng proteksyon ko para kay Leo. Umiling si Arturo. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang kamay ni Melissa, ang kamay na minsang nagtakip sa kanyang bibig, para iligtas siya, ang kamay na nag-alaga sa kanyang anak, ang kamay na ngayon ay malamig dahil sa kaba. Pinainit niya ito sa pagitan ng kanyang mga palad. Hindi kita kailanman itinuring na isang instrumento, Melissa, mariin niyang sabi. Noong una marahil isa kang anino, pagkatapos naging kakampi ka. Ngunit sa Tagaytay habang pinapanood ko kayo ng anak ko, natanto ko, hindi ka isang anino o isang kakampi. Ikaw ang ilaw. Isang ilaw na natatakot akong buksan dahil akala ko ay masisilaw ako sa sakit ng nakaraan. Huminga siya nang malalim, inipon ang lahat ng lakas ng loob na natitira sa kanya. Ayokong maging katulong ka pa namin, Melissa. At sa totoo lang, hindi kailangan ni Leo ng yaya. Huminto siya, ang kanyang tingin ay puno ng isang kahulugan na hindi pa niya kailanman na ipakita kanino man. Kailangan ka namin, bulong niya. Kailangan kita. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil hindi ko na alam kung paano magising sa umaga nang hindi alam na ang puso ng tahanang ito ay tumitibok sa kusina o sa sala o dito mismo sa tabi ko. Tinitigan ni Melissa ang lalaking nasa harap niya. Ang makapangyarihang milyonaryo ay wala na. Ang nasa harap niya ngayon ay si Arturo, isang ama, isang lalaking nasaktan,
Isang taong naghahanap ng tahanan sa gitna ng sarili niyang mansyon. Napatingin siya sa bulsa ng kanyang pantalon kung saan nakatago ang luma at kupas na litrato ng kanyang ina. Ang hiling na isinulat nito sa liham na sana ay makahanap siya ng isang taong titingin sa kanya na para bang siya ang buong mundo. Natupad na. Hindi na kailangan ng mga salita. Sa isang kilos na mas malakas pa kaysa sa anumang pangako yumuko si Melissa at marahang hinalikan si Leo sa noo. Pagkatapos tumingin siya kay Arturo at dahan-dahang tumango isang sagot na naglalaman ng lahat ng pag-asa para sa isang bagong simula. Tumayo si Arturo. Sa unang pagkakataon hindi dahil sa obligasyon o pagkukunwari, kundi dahil sa purong pagmamahal, kinuha niya si Leo mula kay Melissa at niyakap ito. Pagkatapos, inakbayan niya si Melissa at magkasama ang tatlong sugatang kaluluwa ay naglakad pabalik sa loob ng malaking bahay, hindi na bilang amo katulong at isang malungkot na bata, kundi bilang isang pamilya. Makalipas ang 3 taon, kung may dadaan man sa lumang vacation house sa Tagaytay, isang ibang-ibang tanawin na ang kanilang makikita. Isang batang lalaki na may malusog at masayang tawa ang nagtatakbo sa hardin, hinahabol ang isang aso. "Mama, tingnan mo." Ang bilis ko sigaw niya. Mula sa veranda isang babaeng nakasuot ng simpleng bestida, hindi kulay abong uniforme ang lalabas. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag puno ng kapayapaan at pagmamahal. Siya si Melissa, isa na ngayong guro sa isang maliit na eskwelahan sa komunidad. "Mag-ingat ka, Leo," tatawa niyang sagot. Mula sa loob ng bahay lalabas ang isang lalaki. Ang mga guhit ng stress sa kanyang mukha ay napalitan na ng mga ngiti. Hawak niya ang isang tasa ng kape. Siya si Arturo. Hindi na niya ginugugol ang lahat ng kanyang oras sa opisina. Natutunan niyang ang pinakamalaking yaman ay hindi ang mga numero sa bangko, kundi ang mga sandaling kasama niya ang kanyang pamilya. Lalapit siya kay Melissa at aakbayan ito. Manonood sila habang naglalaro si Leo. Ang bahay na dati simbolo ng kalungkutan ay naging kanlungan na ngayon ng kanilang kaligayahan. Ibinenta na nila ang mansyon sa Maynila at piniling manirahan sa Tagaytay, kung saan ang hangin ay sariwa at ang mga alaala ay puro masasaya. Sa isang mundong maraming nagkukunwaring nagmamahal para sa pansariling interes, mayroon pa ring mga taong nagmamahal ng totoo, nang walang hinihintay na kapalit. Mga taong tulad ni Melissa na tahimik na binubuhat ang mundo ng iba kahit walang nakakakita. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi pinaplano sa mga opisina o klinika. Ito ay hindi nasusukat sa halaga ng mga regalo o sa ganda ng mga salita. Ang tunay na pag-ibig ay ang katahimikang pinipiling manatili kahit na ang buong mundo sa labas ay maingay. Ito ang yakap na nagpapatahan sa isang umiiyak na bata sa gitna ng gabi. Ito ang kamay na hindi bumibitaw sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Ito ang simula ng kanilang mundo. Isang mundong binuo hindi sa pundasyon ng marmol at pera, kundi sa pundasyon ng katapatan, sakripisyo at isang pag-ibig na nahanap sa pinakahindi inaasahang lugar.